Hello everyone, welcome sa episode 4 ng ating Pentatonic series. At I hope na nakakasabay ang lahat at nag-i-improve na ang lahat. Okay, basta practicein nyo lang guys yung mula episode 1 at sundin lang ang aking mga advice. Okay, so marahil kung ikaw ay nakakasabay ay memorize mo na o nagagawa mo na ang 5 patterns ng pentatonic. So walang problema kung hindi ka nakakasabay, okay? Basta practicein mo mula first pattern, okay? At pag yun nga sabi ko, pag na-memorize na yung first pattern, second, third, fourth, and fifth pattern. Okay? So it doesn't matter kung first pattern pa lang yung inyong memorize, okay? Walang problema doon. Makakapag-improvise ka na rin ng solo. Okay? So, in this video, dadagdag lang tayo ng isa pang technique para dagdagan lang natin ng spice yung pagsusolo natin. Okay? Dahil tuturuan ko na kayo kung paano mag-improvise at mag-target ng note dito sa pentatonic series natin. Alright? So, una, pili ka ng pattern mo kung saan yung una mong memorize na pattern. Kung dito, ayan, or kung dito, or kung dito naman, dito, or dito. Pili lang kayo dyan sa mga pattern na yan. At gawin lang ito. Ito po ay tinatawag na slides. Okay, slides. So, turuan ko kayong paano mag-slide ng finger. Pwede nyo gamitin tong point finger or ring finger. Pwede rin naman itong middle finger nyo. Pero ang pinaka-basic kasi, itong point at itong ring. Alright? So, slide lang. I-slide nyo lang yung pattern nyo. For example, dito. Papunta dun sa second pattern. Okay? So, example. Papuntang second pattern ha. Okay. Kung ikaw naman nagsimula rito sa fourth pattern natin, walang problema. Slide lang. Papuntang first pattern. Ganun lang. Okay? So, bahala kayo kung saan kayo magsisimulang pattern. Okay? Pandagdag natin yung sa spice. Maririnig nyo kapag mag-i-improvise na ako. Okay? So, ito na ang pinakahinihintay ng lahat, ang pag-i-improvise. Okay? So, ang gagawin lang natin, kukuha tayo ng backing tracks sa YouTube at sasabayan. Pipiliin nating key ay A minor. So, ang napili ko rito is A minor blues. Okay. Pag mag-i-improvise, dapat hindi tunog iskala, hindi tunog pattern ha. Hindi tunog. Hindi ganon. So, paikutin natin yung daliri natin sa mga pattern. Okay? Kasama slide, kasama bend, at kasama vibrato. Lagi nyo tatandaan yun guys. Kapag mag-i-improvise kayo, ito yung mga essentials. Ito yung laging kasama. Slides, bend, at saka vibrato. Okay? Yan ang lagi nyo papraktisin. Okay? So, ganito. So, ang chord nito is A minor, D, at E7. Okay? So, ganito pag-improvise guys. Hindi ko pa gagamitin ng phrasing ha. Slide. Slide. Slide.
vibrato. Okay. So, ganun po ang pag-i-improvise. Okay? Yun yung pinaka-basic Okay guys, so ito na yung phrasing na tinatawag. Ito po ay hindi po madali. Pagka sa phrasing kasi parang may dalawang taong nag-uusap. Okay? So, parang first person, ito yung sinabi nung nag-uusap. And then second person. Ang pag-phrase guys, kailangan aalamin mo yung melody. Dahil ikaw ang gagawa ng harmony niya eh. So, sa madaling salita, pakantahin mo yung gitara. Okay? Gamit ang pag-gitar solo. So, una, alamin natin ang key natin. Siyempre, kukuha tayo sa YouTube ng backing tracks. Ang napili ko rito ay A minor pentatonic backing tracks. At ang chord nito ay A minor, E minor, F major, G major. So, ulitin ko, kailangan muna natin pakinggan yung daloy ng melody. Okay? Okay. Okay, so nakuha na natin. At dito sa pag-i-improvise, dito sa mga gagawin natin pag-i-improvise ay siyempre i-apply natin yung vibrato, yung slides, yung bending para ma-feel na natin, okay? So number 1, kailangan ng emotion dito Hindi lang basta tugtog, hindi. Kailangan ng emotion dito. Okay, may gumagamit ito, mga mabibilis, pero in this video, for the sake of our tutorial, ayun, para lang maintindihan ng lahat. Okay? So, una. Person 2. Person 1. Person 2. Person 1. Person 2. Person 1. Person 2. Okay? So, ganun po ang pag-phrase. Okay? Next, ito naman yung target note. Sa A minor, E minor, F major at G. Okay? A minor. E, land ka sa note E. Tapos F. G. Explain ko lang. Sa A minor sa A minor pentatonic walang F. Kapag nilagyan mo siya ng F, ibig sabihin natural minor na siya. So, dito sa backing tracks ko, merong F. So, dun ko niland yung daliri ko. Okay? Pero kung walang F, okay lang. Sumunod pa rin kayo sa pentatonic, hindi pa rin kayo maliligaw. Okay? Yung natural minor pentatonic, minor pa rin yun, kaya hindi kayo maliligaw. So, sinunod ko lang yung chord progression dito sa backing tracks. Okay? So, yun lang guys. Basta wag niyong kakalimutan kapag mag-i-improvise kayo, unang-una, emotion. Kailangan, feel mo. Kailangan, nasa mood ka. Okay? Kailangan, wala kang ibang iniisip kundi yung music lang. Okay? Ganun yun pag mag-i-improvise. Kasi kapag alam mo yun, lahat ng techniques alam mo, lahat ng skala alam mo, pero patay ang emotion mo, wala. Wala kang ma-achieve, walang kadating-dating ang outcome niyan, patay din ang outcome. So, yun ang number 1. Kapag nasa mood ka, kailangan buo yung loob mo, kumbaga, yung emotion mo mataas. Okay, yung talagang trip mo yung halimbawa yung time na yon, trip na trip mo siya.
So, dun lalabas yung napakagandang improvisation, yung outcome ng magiging pag-i-improvise. At number two, wag niyong kakalimutan yung mga guitar techniques, ah, such as bending, slides, at vibrato. At syempre, number three, yung scales. Okay, napaka-importante niyan, yung scales. At sa pag-i-improvise, sa pagpapractice nyo ng mga patterns, ah, I highly suggest na i-memorize nyo yung mga notes na tinatapakan nyo. Okay, for example, pautay-utay, paunti-unti. Okay, hindi ko sinasabing lahat i-memorize nyo. Kung ano yung nasa pentatonic, i-memorize nyo. Okay, so ito yung A, ito yung G, ito yung E, ito yung D, ito yung C, at ito yung A. Okay? So lahat ng tinatapakan nyo, kailangan i-memorize nyo paunti-unti. Okay guys? Para in the future, hindi na kayo mahihirapan mag-memorize ng buong fretboard at meron nang nakatatak sa inyong mga notes na halimbawa, ay nasa A to. Okay, ano ba kasunod ng A? A sharp or A sharp tapos B flat ay B. 'Di ba? Or B flat. So, ganun. Alam niyo na yung mga magkakatabi. So, yun lang guys. Maraming salamat sa inyo. At maraming salamat sa suporta, sa mga nakikinig, sa mga sumusubaybay, at sa mga gustong matuto. Keep learning, keep practicing lang guys. At yun, ingatan kayo lagi ng Panginoon. So guys, hanggang sa muli. Ciao!